Nagsimula ang lahat sa isang basag na plorerang antigo na naging dahilan para palayasin mo ako na parang isang basahan sa harap ng lahat. 10 taon kong pinaghirapan at ibinangon ang aking dignidad, nagtayo ng isang imperyong handang durugin at lamunin ang buong mundo mo. Hanggang sa araw na ito, nakaluhod ka sa lansangan, isang pulubing nakatitig nang may panginginig sa tuktok ng aking tagumpay. Bago natin simulan ng kwento, magkomento muna kayo kung taga saang lungsod o bansa kayo. Gusto kong malaman. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-activate ang bell para mas lalo pang lumago ang channel na ito. Kumikinang na parang libu-libong bituin ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier na gawa sa kristal sa sentro ng mansyon ng pamilya Alcantara. Sumasayaw sa hangin ang halimuyak ng mamahaling mga bulaklak na sampagita at rosas, humahalo sa amoy ng pabango ng mga lalaking naka-Amerikana at mga babaeng socialite na dumalo sa 60 kaarawan ni Doña Soledad. Si Elena, suot ang isang simpleng Filipiniana na siya mismo ang maingat na tumahi, ay nakatayo sa isang sulok, tinitiyak na hindi na uubusan ng pagkain ang mga bandehado. May kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ginawa na niya ang lahat para maging perpekto ang gabi. Sa 10 taon ng pagsasama nila ni Andre, alam ni Elena na ang posisyon niya sa bahay na ito ay hindi kailanman naging kapantay ng ibang miyembro ng pamilya. Ngunit ngayong gabi, umaasa siyang ang isang ngiti ng kasiyahan mula sa kanyang biyenan ay makapagpapabawas sa tensyon na bumabalot sa kanilang relasyon. Elena, siguraduhin mong walang kahit isang patak ng mantsa ang mga kopitang kristal na iyan. Ayokong makita ng mga kasosyo ni Andre ang kapabayaan mo, utos ni Doña Soledad nang magkasalubong sila. Suot ng matandang babae ang isang kwintas na diamanteng matalim ang kislap. Tinitigan niya si Elena mula ulo hanggang paa, isang tingin na laging nagpapaliit sa pagkatao ni Elena. 2 beses ko na pong sinuri, senyora. Malinis na po lahat, magalang na sagot ni Elena. Pilit pinapanatili ang kababaan ng kanyang boses. Sa kabilang panig ng bulwagan, si Andre ay masayang nakikipagtawanan sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Sa tabi niya, nakatayo si Isabel, isang napakagandang babae na nakasuot ng isang kulay pulang bestida na anak ng pangunahing business partner ni Andre. Malutong ang tawa ni Isabel, habang paminsan-minsan ay malanding hinahawakan ang braso ni Andre. Ang plorerang iyan ay talagang pambihira, Andre. Tunay na galing sa dinastiyang Ming, hindi ba? Ang tinig ni Isabel ay umabot hanggang sa pandinig ni Elena. Mayabang na tumango si Andre. Tama ka, Isabel. Iyan ang paborito kong koleksyon. Nakuha ko iyan sa isang subasta sa Singapore noong nakaraang taon. Tanging mga taong may mataas na pag-unawa sa sining ang makakapagpahalaga diyan. Biglang naputol ang tawanan dahil sa tunog ng maliliit na yabag. Si Luis, ang 6 na taong gulang na anak ni Elena, ay tumatakbo at hinahabol ang isang lobong mababa ang lipad patungo sa direksyon ng mesang pinagpapatungan ng plorera. Nang makita ito ni Elena, para bang huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Luis, huminto ka! Sigaw ni Elena. Ngunit huli na ang lahat. Brak! Ang tunog ng mamahaling porselana na nabasag sa libu-libong piraso sa ibabaw ng sahig na marmol ay parang isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng pagdiriwang. Ang plorerang antigo na ipinagmamalaki ni Andre ay ngayoy durog na at walang halaga. Natigilan ang lahat ng bisita. Si Luis ay nakatayong nanginginig sa tabi ng mga durog na piraso. Maputlang maputla ang kanyang mukha at nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga inosenteng mata. Agad na tumakbo si Elena palapit sa kanyang anak. Lumuhod siya upang suriin kung may sugat ang maliliit na kamay ni Luis. Anak, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Nag-aalalang bulong ni Elena. Ngunit ang katahimikang iyon ay tumagal lamang ng 1 segundo. Isang magaspang na kamay ang humablot sa balikat ni Elena at hinatak siya ng malakas, dahilan upang halos matumba siya. Nakatayo roon si Andre. Namumula ang kanyang mukha sa hindi mapigilang galit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Luis ng may pag-aalala, kundi nakatitig sa mga durog na piraso ng plorera, puno ng pighati na nauwi sa matinding puot. Anong ginawa ninyo? Sigaw ni Andre. Ang kanyang boses ay dumagundong, winasak ang dignidad ni Elena
sa harap ng daan-daang pares ng matang ngayon ay nanonood ng may pangungutya. Andre, pasensya na. Hindi sinasadya ni Luis, hinahabol niya lang ang lobo, pilit na paliwanag ni Elena, nanginginig ang boses. Tinitigan ni Andre si Elena ng may pandidiri, na para bang si Elena ay isang dumi na dumikit sa kanyang sapatos. Hindi sinasadya! Alam mo ba kung magkano ang florerang iyan? Hindi mo iyan mabibili, kahit magtrabaho ka habang buhay, bilang isang katulong. Ang salitang katulong ay tumusok ng direkta sa puso ni Elena. 10 taon siyang nagsilbi, nag-asikaso ng bahay, nag-alaga kay Andre kapag may sakit, at naglingkod sa kanyang biyenan nang may tiyaga. Ngunit sa mata ng sarili niyang asawa, isa pa rin siyang utusan. Lumapit si Doña Soledad, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkainis. Sinabi ko na sa iyo noon pa man, Andre, ang pagdadala ng isang babaeng probinsyana sa bahay na ito ay magdadala lamang ng kamalasan. Tingnan mo ngayon. Hindi man lang niya maturuan ang anak niya ng tamang asal sa isang mansyon. Si Isabel, na nakatayo sa likod ni Andre, ay ngumiti lamang ng bahagya habang tinatakpan ang kanyang bibig. Para bang ang pangyayaring ito ay isang nakakaaliw na palabas. Sayang naman, napakabihira pa naman ng florerang iyan. Totoo nga, hindi lahat ng tao ay may class para mapabilang dito, panggatong ni Isabel. Tinitigan ni Andre si Elena, nayakap-yakap pa rin si Luis, na humahagulgol na. Ang galit sa kanyang mga mata ay tumigas at naging isang malamig at malupit na desisyon. Hoy, katulong! Ilayo mo ang anak mo sa harapan ko ngayon din, sigaw ni Andre habang itinuturo ang pinto. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong laging nagdadala ng malas sa bahay na ito. Isa ka lang pabigat na humahadlang sa tagumpay ko. Mahal, pakiusap, florera lang iyan. Pwede natin itong pag-usapan ng maayos, pagmamakaawa ni Elena. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na ng tuluyan. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Ang karangalang matagal niyang iningatan para sa kapakanan ng kanilang pamilya ay ngayon ay niyuyurakan sa harap ng publiko. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ubus na ang pasensya ko. Huminga ng malalim si Andre at binitiwan ang mga salitang naging bangungot para sa bawat asawa. Sa harap ng aking ina, sa harap ng lahat ng tao rito, pinalalayas na kita. Simula sa sandaling ito, hindi na tayo mag-asawa. Ligpitin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na rito. Natigilan si Elena. Nanigas siya sa malamig na sahig na marmol. Sandaling bumalot ang katahimikan sa bulwagan bago nagsimula ang mahihinang bulungan mula sa mga bisita. Mayroong mga tumingin ng may awa. Ngunit mas marami ang nangutya. Tinitigan ni Elena si Andre, hinahanap ang anumang natitirang pagmamahal sa mga mata ng lalaki. Ngunit ang nakita niya ay puot at kayabangan lamang. Walang anumang sinabi pa, tumalikod si Andre at inutusan ang mga kasambahay na linisin ang mga basag na piraso na para bang wala na si Elena roon. Suminghal si Doña Soledad at muling humarap sa kanyang mga bisita, na para bang ang pagpapalayas sa kanyang manugang ay isang maliit na abala lamang sa kanyang pagdiriwang. Tumayo si Elena na parang gelatin ang mga binti. Kinarga niya si Luis na takot pa rin. Naglakad siya patungo sa kanilang silid sa likuran, isang maliit na kwarto na matagal na nilang tinirhan, habang si Andre ay mas madalas na nasa kanyang opisina o sa engrandeng master's bedroom. Kinailangan lamang ni Elena ng 15 minuto para isilid ang iilang piraso ng kanyang damit at damit ni Luis sa isang luma at punit-punit na bag. Hindi niya dinala ang kahit anong alahas na bigay ni Andre dahil alam niyang aakusahan siya ni Doña Soledad na nagnakaw. Nang lumabas siya sa likurang pinto, isang malakas na ulan ang bumuhos na para bang nakikidalamhati ang kalangitan sa kanyang pighati. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste sa labas ng matataas na tarangkahan ng mansyon ng mga Alcantara, huling tinanaw ni Elena ang gusali. Ang kanyang durog na puso ay dahan-dahang tumitigas, napakalalim ng sugat. Ngunit sa likod ng sakit, lumitaw ang isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang damit at natagpuan ang isang lumang business card na napulot niya sa palengke ilang buwan na ang nakalipas. Isang kontak para sa isang trabaho sa daungan, malayo sa syudad. Isang mabigat na trabaho
na karaniwang iniiwasan ng mga babae. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang kamay ni Luis at nagsimulang maglakad sa gitna ng ulan patungo sa terminal ng bus na pinakamalayo sa sentro ng lungsod. Hindi pinapansin ang mga taxi na dumadaan at pinipili ang madilim at madulas na daan. Ang lamig ng ulan na bumubuhos sa Maynila ng gabing iyon ay tila tumatagos hanggang sa buto ni Elena. Ngunit ang lamig na iyon ay walang-wala kumpara sa kahungkagan na nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakatayo siya sa labas ng matataas na itim na bakal na tarangkahan, yakap-yakap ang basang-basa na bag sa kanyang dibdib, habang ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa nanginginig na daliri ni Luis. Teka muna! Isang matinis na boses ang nagpatigil sa paghakbang ni Elena. Lumitaw si Doña Soledad sa ilalim ng isang malaking payong na hawak ni Ramon, ang personal na assistant ni Andre. Nakayuko si Ramon, bakas sa kanyang mukha ang pagkailang. Ngunit ginawa pa rin niya ang kanyang tungkulin na payungan ang amo. Buksan mo ang bag na iyan, Ramon. Suriin mo ang laman. Utos ni Doña Soledad. Ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng awtoridad. Pero senyora, gabi na po at napakalakas ng ulan. Pilit na pigil ni Ramon, halos malunod ang boses sa dagundong ng kulog. Si Ramon ang madalas makakita kung paano magtrabaho si Elena nang walang kapaguran sa bahay na iyon. At alam na alam niya, hindi magnanakaw si Elena. Buksan mo na, sabi. Ayokong may kahit anong mahalagang gamit ng pamilya Alcantara na madala ng katulong na ito, giit ni Doña Soledad, ang mga matay nakatitig kay Elena nang may purong pagkamuhi. Nanatiling tahimik si Elena. Hindi siya pumalag nang kunin ni Ramon ang kanyang bag nang may nanginginig na kamay at binuksan ito sa ilalim ng payong. Sa loob ng bag, naroon lamang ang iilang piraso ng damit ni Luis, mga luma at kupas na duster ni Elena, at isang set ng toiletries. Nanliit ang mga mata ni Doña Soledad nang makita ang isang maliit na pulang kahon na pelus na nakasuksok sa pagitan ng mga damit. Mabilis niya itong dinampot. Ano ito? Siguradong alahas na binili ni Andre ito. Pamana po iyan ng yumaong ina ko, senyora. Hindi po galing kay Andre. Paos na sagot ni Elena. Halos maubos na ang boses dahil sa pag-iyak kanina. Binuksan ni Doña Soledad ang kahon at natagpuan ang isang manipis na gintong singsing na may maliit at kupas na bato. Walang anumang pagsisisi. Isinilid niya ang kahon sa bulsa ng kanyang mamahaling roba. Lahat ng pumapasok sa bahay na ito ay nagiging pag-aari ng bahay na ito. Kabayaran para sa florerang binasag ng anak mo. Ngayon, umalis ka na. Huwag ka nang tutungtong pa sa lupang ito. Tumalikod si Doña Soledad at pumasok pabalik sa init ng kanyang mansyon. Tinitigan ni Ramon si Elena sandali, isang tingin na puno ng paghingi ng tawad bago siya napilitang sumunod sa kanyang amo. Kumalabog ng malakas ang bakal na tarangkahan. Nang isara ito ng security guard, iniiwan si Elena at Luis sa ganap na kadiliman. Mama! Ang lamig! Bulong ni Luis. Ang boses niya ay maliit at paos. Natauhan si Elena. Nakita niya ang kanyang anak na basang-basa na, ang sapatos ni Luis na medyo masikip na ay lubog sa tubig baha. Agad niyang hinubad ang kanyang manipis na jacket na basa na rin at ipinatong sa ulo ni Luis para hindi direktang tamaan ng ulan ang mukha ng bata. Nagsimula silang maglakad. Hindi alam ni Elena kung saan pupunta. Wala siyang pamilya. Sa lungsod, ang kanyang mga magulang ay pumanaw na. At ang kanyang mga kaibigan ay unti-unting lumayo mula nang ikasal siya kay Andre at umangat sa lipunan o iyon ang akala nila. Naglakad si Elena sa bangketa, palayo sa exclusive na subdivision. Bawat hakbang ay napakabigat. Hindi lang dahil sa tubig na sumisipsip sa kanyang damit, kundi dahil sa bigat ng mga insultong paulit-ulit na tumutunog sa kanyang tainga. Katulong na walang utang na loob, nagdadala ng malas. Ang mga salita ni Andre ay umiikot na, parang kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. 10 taon niyang ibinigay ang buhay niya para sa lalaking iyon, at sa isang gabi, itinapon siya na parang basurang walang halaga dahil lang sa isang bagay. Matapos maglakad ng halos 2 kilometro, nakahanap si Elena ng isang tahimik na hintuan ng bus. Ang ilaw na neon doon ay patay-sindi, lumilikha ng nakakatakot na kapaligiran.
Pinaupo niya si Luis sa malamig na sementadong upuan. Nagsimulang umubo si Luis. Nanginginig ang kanyang katawan. Teka lang, anak. Hahanap si mama ng mas maayos na masisilungan, sabi ni Elena habang hinihilot ang mga braso ni Luis. Tumingin si Luis sa kanyang ina nang may namumulang mata. Ma, hindi na po ba tayo uuwi? Galit po ba si Papa dahil sa Florera? Sorry po, ma. Promise po, hindi na ako tatakbo-takbo ulit. Nang marinig iyon, gumuho ang depensa ni Elena. Niyakap niya si Luis nang mahigpit, hinayaang humalo ang kanyang mga luha sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Ang puso niya ay durog na durog nang makitang sinisisi ng kanyang anak ang sarili sa kalupitan ng ama. Hindi mo kasalanan, anak. Pagod lang si Papa. Pagsisinungaling ni Elena. Dahil ayaw niyang kamuhian ni Luis ang ama sa ngayon. Kahit ang sarili niyang puso ay puno ng galit. Nakita ni Elena ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng hintuan. Magulo ang kanyang buhok, maputla ang mukha, at sira ang damit. Eksakto siyang mukhang sinabi ni Andre, isang kaawa-awang katulong. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Luis, may umusbong sa kanyang kalooban. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na apoy. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Luis, tinitigan ang mga mata ng anak ng may intensidad na hindi pa niya naipakita kailanman. Luis, makinig ka kay mama. Ngayong gabi, wala talaga tayong wala. Pinalayas tayo, ininsulto tayo, at giniginaw tayo dito. Ang boses ni Elena ay matatag na ngayon, hindi na nanginginig. Pero ipinapangako ko sa'yo, balang araw, babalik tayo sa lugar na ito. Haharapin natin sila ng taas noo. Ipapakita ko sa kanila na hindi tayo mga katulong. Magkakaroon tayo ng dignidad na mas mataas pa sa mansyon na iyon. Tandaan mo ang pangako ni Mama Luis. Dahan-dahang tumango si Luis. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang salitang dignidad, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang ina. Hindi na umiiyak si Elena. Kinapa ni Elena ang kanyang bulsa. Naghahanap ng anuman. Natagpuan niya ang ilang lukot na 100 pisong papel na itinabi niya para pambili ng gatas ni Luis kinabukasan. Iyon na lamang ang yaman niya. Nakita niya ang isang luma at pangprobinsyang bus na huminto sa harap ng hintuan. Ang bus ay papunta sa isang industrial na lugar na kilala sa mga pabrika ng tela. Alam ni Elena, kung sasakay siya sa bus na iyon, mapupunta siya sa isang lugar na banyaga sa kanya, walang kasiguraduhan sa tirahan. Ngunit ang manatili sa lungsod na ito ay magpapaalala lamang sa kanya ng sakit. Kailangan niyang maglaho para maipanganak muli. Tumayo si Elena, binitbit ang kanyang bag, at inabot ang kamay kay Luis. Humakbang siya patungo sa bukas na pinto ng bus, ibinigay ang lahat ng huling pera niya sa konduktor. Walang itinira kahit 1 sentimo para sa kanilang pagkain. Umupo siya sa pinakalikod na upuan na amoy lumang damit. Pinanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo sa bintanang malabo. Ang singaw mula sa plansang deuling ay bumabalot sa mukha ni Elena na basang-basa na ng pawis. Sa loob ng masikip na silid na may sukat na 3x4 metro, ang amoy ng murang sabon at maasim na amoy ng maruruming damit ay naghahalo, lumilikha ng hanging nakakasakal. 1 linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon ng kahihiyan. At ngayon, si Elena ay nasa likod ng tumpok ng mga damit ng mga trabahador sa pabrika sa isang probinsya. Ang kanyang likod ay parang binabatak, habang ang kanyang mga palad ay nagsisimula ng magpaltos dahil sa init ng bakal na kailangan niyang igalaw buong araw. Sa isang sulok, sa ibabaw ng tumpok ng malinis na kumot, si Luis ay tahimik na nakaupo, kinukulayan ang mga lumang papel gamit ang mga putol-putol na krayola. Hindi na gaanong nagsasalita ang bata mula nang dumating sila rito. Tila naiintindihan niyang ang pagtawa ay isang luho na hindi nila kayang bilhin ngayon. Elena, bilisan mo! Kailangang matapos ang order ni Kapitan bago mag-alas 5. Sigaw ni Aling Lastri mula sa harapan. Si Aling Lastri ang may-ari ng laundry shop. Isang babaeng mataba na laging nakasuot ng duster na may disenyong sunflower. Siya ang tipo ng taong binibilang ang bawat patak ng tubig bilang lugi. Kinupkup niya si Elena hindi dahil sa awa, kundi dahil alam niyang si Elena ay murang trabahador na gipit at hindi magrereklamo. Opo, Aling Lastri.
2 piraso na lang po, sagot ni Elena. Paus ang boses. Pumasok si Aling Lastri, dala ang isang maliit na radyo na laging nakadikit sa kanyang tainga. Ngunit ng hapong iyon, binuksan niya ang isang maliit na TV sa ibabaw ng counter na nagpapalabas ng showbiz news. Naku, tingnan mo ito, Elena. Ang sarap talaga ng buhay ng mayayaman. 1 linggo pa lang hiwalay. May party na agad. Ang ganda pa ng magiging asawa, sabi ni Aling Lastri habang tinuturo ang malabong screen. Itinigil ni Elena ang pagplansya. Biglang kumabog nang mabilis ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon sa TV. Doon, sa isang 5-star hotel na puno ng puting rosas, nakatayo si Andre suot ang isang mamahaling navy blue na suit. Sa kanyang braso, malambing na nakakapit si Isabel, suot ang isang seda na bestidang perpektong bumagay sa kanyang katawan. Sabi ng reporter, ang batang negosyanteng si Andre Alcantara ay opisyal ng inanunsyo ang kanyang engagement kay Isabel, anak ng kilalang real estate tycoon. Ang selebrasyon, bagamat pribado, ay tinaguri ang Marriage of the Year. Humigpit ang hawak ni Elena sa plancha. Ang kanyang mga mata ay nag-init. Hindi dahil mahal pa niya si Andre, kundi dahil sa kahihiyan na ngayon ay sumusunog sa kanyang kaluluwa. 1 linggo, 7 araw lang ang kinailangan ni Andre para burahin ang 10 taon ng pagsisilbi ni Elena at palitan siya ng isang babaeng ka-level niya sa harap ng buong mundo. Sa screen, malapad ang ngiti ni Andre na para bang nakawala siya sa isang malaking pabigat. Sabi nila, yung dati raw niyang asawa, katulong lang sa sarili nilang bahay. Kaya itinapon. Dagdag ni Aling Lastri, hindi alam na binubuhusan niya ng suka ang sariwang sugat. Kawawa naman, wala na, iniwan pa para sa iba. Pero tama nga sabi nila, hindi mo maitatago ang tunay na uri mo. Yumuko si Elena. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa puting polo na pinaplansya niya. Lumilikha ng maliit na tunog nang tumama sa mainit na bakal. Pakiramdam niya ay muli siyang dinuraan ng mundo. Hindi pa tapos ang kahihiyan. Hindi sapat kay Andre na palayasin lang siya. Gusto niyang ipamukha kay Elena na wala siyang kwenta. Katulong. Ang salitang iyon ay paulit-ulit. Tinitigan ni Elena ang kanyang mga kamay magaspang, puno ng sugat at amoy sabon. Tumingin siya kay Luis, na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita ni Elena ang natitirang pag-asa na unti-unting kumukupas. Alam ni Elena, kung mananatili siya rito, 1 labandera na ang sahod ay sapat lang para sa kanin at asin, habang buhay siyang magiging katulong, tulad ng sinabi ni Andre. Kailangan niyang tumigil sa pagluluksa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naging isang malamig na determinasyon. Naalala niya kung paano sa malaking kusina ni Andre, ang mga luto lang niya ang nakakapagpanatili sa mga business partner ni Andre. Mayroon siyang talento na wala si Isabel. Alam niya kung paano magtimpla ng lasa. Nang gabing iyon, matapos magsara si Aling Lastri at ibigay ang kakarampot na sahod, umupo si Elena sa sahig ng kanilang masikip na inuupahang silid. Binilang niya ang pera sa kanyang kamay. Napakaliit, hindi sapat para pambili ng bagong sapatos para kay Luis na tanggal na ang swelas. Mama, gutom na po ako. Mahinang bulong ni Luis. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak. Oo anak, ngayong gabi. Masarap ang kakainin natin. Tumayo si Elena. Hindi siya pumunta sa karinderya. Sa halip, naglakad siya patungo sa bagsakan sa dulo ng kalye. Gamit ang halos buong sahod niya, bumili siya ng ilang kilong harina, mga pampalasa at mga tira-tirang manok na bagsak presyo na. Bumalik siya sa maliit na kusina sa likod ng laundry shop. Gamit lamang ang isang gasera, sinimulan niyang ihanda ang mga sangkap. Ginawa niya ang isang sikretong rekado na laging pinupuri ng kanyang yumaong ama. Hindi siya nagluluto para lang sa hapunan. Inihahanda niya ang kanyang sandata. Kinaumagahan, alam niyang lalabas ang mga trabahador mula sa kalapit na pabrika para maghanap ng almusal. Isang sugal ito. Kung hindi mabenta ang kanyang luto, mawawalan sila ni Luis ng tirahan. Binalot niya ang kanin sa dahon ng saging, maliliit at maayos.
Inilagay niya ito sa isang malinis na lalagyan. Nanginginig ang kanyang kamay nang ilagay niya ang huling balot. Pinatay niya ang gasera. Nagpasya siyang itigil na ang pagiging alipin ng kanyang masamang kapalaran. Sa kanyang bulsa, may natitira pa siyang huling barya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Isang paalala na simula bukas, hindi na niya hahayaang tawagin siyang katulong ni Numan. 5 taon ay hindi maikling panahon, ngunit para kay Elena, bawat segundo ay parang pag-ukit sa isang malaking bato na humubog sa kanyang bagong pagkatao. Ang amoy ng murang sabon ay napalitan na ng matapang at nakakatakam na halimuyak ng mga pampalasa. Ang masikip na kusina sa likod ng laundry shop ay matagal na niyang iniwan, napalitan ng isang simple ngunit malinis na maliit na kainan na may karatulang kahoy na nakasulat, "Kusina ni Elena." Nang umagang iyon, si Elena ay nakatayo sa harap ng malaking kalan. Hinahalo ang kaldereta nang may matatag na galaw. Ang kanyang mga braso ay hindi na nanginginig sa pagod sa pagplantsa, kundi matibay na dahil sa libu-libong oras ng paghahalo ng mga sangkap. Sa isang sulok, si Luis, na ngayon ay 11 taong gulang na, ay maayos na nakasuot ng uniforme sa elementarya. Tumutulong siyang ayusin ang mga lunchbox nang may kahangahangang bilis. "Mama, may dagdag na 10 order po para sa opisina ni Mr. De Leon," ulat ni Luis habang dinidikit ang sticker ng kanilang logo. Bahagyang ngumiti si Elena. Ang pangalan ni Mr. De Leon ay madalas nang lumabas sa kanyang maliit na talaan. Ang lalaki ay may-ari ng isang kumpanya ng real estate na kararating lang sa kanilang lugar. Hindi tulad ng ibang customer, si Mr. De Leon ay madalas na personal na dumarating para lang tikman ang ginisang bagoong ni Elena at makipag-usap tungkol sa pamamahala ng kusina. "Siguraduhin mong maligat ang kanin, Luis?" Mabusisi si Mr. De Leon, bilin ni Elena. Biglang isang makintab na itim na sedan ang huminto sa harap ng kanilang kainan. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad, nakasuot ng barong Tagalog na gawa sa seda, ang bumaba. Iyon si Mr. De Leon. Ang kanyang matalas ngunit malumanay na mga mata ay mabilis na sinuri ang buong lugar bago tumuon kay Elena. "Umaabot hanggang sa kalsada ang bango ng luto mo, Aling Elena," bati ni Mr. De Leon. Hindi siya nailang sa singaw ng init o sa medyo madulas na sahig. "Ay, Mr. De Leon, magandang umaga po. Hinihanda na po ni Luis ang order ninyo." Magalang na sagot ni Elena habang pinupunasan ang kamay sa kanyang puting apron. Hindi agad umalis si Mr. De Leon matapos makuha ang kanyang order. Umupo siya sa isang mahabang upuang kahoy. "Sinubukan ko na ang catering mula sa mga 5-star hotel pero walang may kaluluwa na tulad ng luto mo. May lasa ng pinaghirapan sa bawat timpla. Naghahanap ako ng partner para mamahala sa lahat ng pagkain sa mga proyekto ko. Interesado ka bang lumundag ng mas mataas?" Ang tanong na iyon ay nagpakabog sa dibdib ni Elena. Iyon ang alok na pinapangarap niya sa loob ng 5 taon, ngunit nakakatakot din. Ang paglundag ng mas mataas ay nangangahulugang haharapin niyang muli ang mundong nagtapon sa kanya, ang mundo ng mga mayayaman sa Maynila. "Maliit na tao lang po ako, sir. Hindi ko po alam kung kakayanin ko ang ganyang kalaking responsibilidad," bulong ni Elena, may pag-aalinlangan sa kanyang ambisyon. Mahinang tumawa si Mr. De Leon. "Hindi ako naghahanap ng malaking tao, Aling Elena. Naghahanap ako ng taong marunong bumangon mula sa ibaba. Pag-isipan mo, kailangan ko ng sagot mo sa susunod na linggo." Samantala, sa isang mamahaling butik sa Makati, malayo sa pagiging kalmado ang sitwasyon. Si Andre ay nakatayo sa tabi ng upuan, tensyonado ang mukha. Sa harap niya, si Isabel ay sinusukat ang ikatlong gown na ang presyo ay katumbas na ng isang buwang kita ng kusina ni Elena. "Andre, this color is so bland. I want the limited edition one from the Paris collection." "You ordered it na, di ba?" Tanong ni Isabel, nakatuon ang mga mata sa salamin. Huminga ng malalim si Andre. Sa 5 taon ng kasal nila, ang buhay niya ay naging isang nakakapagod na dula. Si Isabel ay hindi lang isang socialite, isa siyang black hole para sa kanyang pera. Ang status na dati niyang ipinagmamalaki ay parang lubid na ngayon na sumasakal sa kanya. "Isabel, we've spent too much this month. The company needs funds for a new project," mahinang sabi ni Andre. Lumingon si Isabel, kumislap ang mga mata. Then,
What's the point of being Mrs. Andre Alcantara kung kailangan kong magbilang ng barya? Even your mom agrees na my appearance is the family's amor propio. Don't tell me you're having money problems, Andre. That's so nakakahiya. Natameme si Andre. Ang salitang nakakahiya ang laging sandata ni Isabel. Lalo pat laging kumakampi si Doña Soledad sa manugang para mapanatili ang kanilang imahe. Nang gabi ring iyon, sa kanyang opisina, tinitingnan ni Andre ang financial report ng kanyang kumpanya. Puro pula, ang mga malalaking proyekto niya ay natetenga dahil ang pondo ay napupunta sa pagbabayad ng credit card bills ni Isabel. Napahilot siya sa kanyang sentido. Bigla niyang naalala si Elena. Hindi dahil sa namimiss niya ito, kundi dahil naaalala niya kung gaano ka-stable ang buhay niya noon. Hindi humihingi ng kahit ano si Elena, at maingat sa pera, pero agad iwinaksi ng ego niya ang isiping iyon. Isa lang siyang katulong, sabi niya sa sarili. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Andre ang telepono. Ilipat niyo ang pondo mula sa reserve account ng proyekto papunta sa personal account ko. Mark it as unexpected expenses. Isa itong iligal na hakbang, pero wala na siyang maisip na ibang paraan. Bumalik tayo kay Elena. Tinititigan niya ang calling card ni Mr. De Leon. Gising pa rin siya. Naalala niya ang pangako niya sa ilalim ng ulan. Ang pagkakataong ito ay hindi lang negosyo. Ito ang pinto pabalik. Para patunayang hindi na siya ang katulong na pwedeng palayasin na lang. Pero para makuha ang proyekto, kailangan niyang umutang sa bangko isang bagay na iniiwasan niya. Tumayo siya at sinimulang punan ang loan application form. Alam niyang kapag nabigo siya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero kung hindi siya kikilos, habang buhay siyang magtatago sa probinsya. Dahan-dahan, pinirmahan niya ang papel. Itinaya niya ang lahat para sa isang hakbang na maaaring magbalik sa kanya sa masakit na nakaraan. Ang itim na tinta mula sa mamahaling pluma ay bumaon sa papel ng kontrata, nag-iwan ng permanenteng marka na magbabago sa takbo ng buhay ni Elena. Nang huminga siya ng malalim, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Ang pirma na iyon ay simbolo ng lahat ng kanyang ipon at ng utang sa bangko na sapat para hindi siya patulugin sa loob ng isang taon. Ngunit nang tumingala siya at makita ang matatag na pagtango ni Mr. De Leon, alam niyang hindi na siya dapat lumingon pa. Congratulations, Miss Elena. Simula ngayon, ang kusina ni Elena ang eksklusibong vendor para sa lahat ng okasyon sa aming mga premium condominium projects, sabi ni Mr. De Leon. Pero tandaan mo, sa susunod na linggo, ang unang pagsubok mo. Ang charity dinner ng Golden Sampaguita Foundation. Sila ang mga babaeng nasa pinakamataas na antas ng lipunan sa syudad. Kapag nasiyahan sila, hindi na mauubusan ng kliyente ang negosyo mo. Pilit na ngumiti si Elena kahit kinakabahan. Ibibigay ko po ang lahat, sir. Hindi po kayo mapapahiya sa luto ko. Dumating ang araw ng pagdiriwang. Ang bulwagan ng isang marangyang hotel ay pinalamutian ng mga bulaklak. Suot ni Elena ang bago niyang uniforme, isang puting blusa na may maliit na burda ng kanyang logo, ipinares sa itim na pantalon at isang modernong kulay abong apron. Sa likod ng mahabang buffet table, pinangungunahan niya ang kanyang tatlong staff, si Luis, na isinama niya para tumulong sa administratibong gawain, ay nakatayo hindi kalayuan, puno ng pagmamalaki habang pinapanood ang kanyang ina. Eksaktong 7:00, nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nagpaalala kay Elena sa kaarawan sa bahay ni Andre, 5 taon na ang nakalipas. Sinubukan niyang sugpuin ang traumang biglang bumabalik. At bigla, halos huminto ang kanyang puso. Sa gitna ng mga bisita, lumitaw ang isang babaeng may mataas na pusod at nakasuot ng gintong sutlang bestida, si Doña Soledad. Naglakad ang matandang babae na taas noo. Lumapit siya sa buffet table, kumuha ng plato at tinikman ang mushroom soup na gawa ni Elena. Sa isang iglap, umasim ang kanyang mukha. Inilapag niya ang kutsara ng may malakas na kalansing. Anong klaseng sopas ito? Matabang at masyadong maraming paminta, sabi ni Doña Soledad ng malakas. Sino ang may gawa nito? Ayokong magbayad ang ating foundation para sa pagkaing pangkarinderya lang, huminga ng malalim si Elena.
Noon, agad siyang hihingi ng tawad. Ngunit ngayon, humakbang siya ng taas noo. May maitutulong po ba ako, senyora? Tanong niya nang may kalmadong boses. Lumingon si Doña Soledad, handang magbuga ng insulto. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan siya. Elena? Bulong niya. Halo-halong gulat at pandidiri. Kaya pala ganito ang lasa. Katulong ka pa rin pala. Nagpalit lang ng amo. Lumingon siya sa kanyang mga kaibigan. Mga amiga, huwag kayong umasa masyado sa pagkain ngayong gabi. Ang caterer pala ay ang dating katulong sa bahay ko na pinalayas dahil sa kapabayaan. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Uminit ang mukha ni Elena. Pero hindi siya natinag. Senyora Soledad, malinaw na sabi ni Elena na nagpatigil sa tawa ng matanda. Ang kalidad ng aking pagkain ay dumaan sa masusing pagsusuri ng pamunuan ni Mr. De Leon at ng foundation. Kung hindi po ito angkop sa inyong panlasa, karapatan ninyo iyan. Ngunit nais ko lang ipaalala na ang kontrata ng catering ngayong gabi ay nasa ilalim ng aking legal na kumpanya, hindi bilang kasambahay ni Numan. Lumapit si Elena. Tinitigan ang mga mata ni Doña Soledad. Noon, pinalayas ninyo ako dahil sa isang plorera. Ngayon, narito ako dahil sa aking kakayahan. Kung may reklamo po kayo, maaari ninyong kausapin si Mr. De Leon. Palagay ko, papunta na siya rito. Nang marinig ang pangalan ni Mr. De Leon, bahagyang nagbago ang mukha ni Doña Soledad. Alam niya kung sino si Mr. De Leon, isang higante sa real estate na sinusubukang lapitan kahit ng sarili niyang anak na si Andre. Ang lakas ng loob mong sagutin ako. Nangangatal, nasabi ni Doña Soledad. Ipinagtatanggol ko lang po ang aking propesyon, senyora. Sagot ni Elena nang may malamig na ngiti. Sige po, tikman ninyo ang ibang putahe. Sigurado akong maraming ibang bisita ang magugustuhan ito. Napilitang manahimik si Doña Soledad. Suminghal siya at umalis. Lumapit si Luis sa kanyang ina. Ang galing mo, Mama, bulong niya. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak. Alam niyang ito ay isang maliit na tagumpay. Pero simula pa lang ito. Siguradong isusumbong siya ni Doña Soledad kay Andre. Ang 5 taon niyang kapayapaan ay nagwakas na. Nang gabing iyon, pauwi na siya, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang address ng bagong opisina ni Andre Alcantara sa Bonifacio Global City. Kumuha siya ng isang calling card mula sa kanyang dashboard. Isang kumpanya ng janitorial services na naghahanap ng kontrata sa gusaling iyon. Buo na ang kanyang loob. Itinawag niya ang numero at nag-schedule ng meeting para magsumite ng proposal kahit na mga hulugan itong araw-araw niyang papasukin ang teritoryo ni Andre. Ang opisina ni Andre, nakaraniwang puno ng amoy ng mamahaling tabako at katahimikan, ay biglang binasag ng malakas na kalabog ng mga folder sa mesa. Ano ito, Ramon? Bakit tinanggihan ng International Consortium ang proposal natin? Tayo ang nagbigay ng pinakamababang presyo. Sigaw ni Andre. Huminga ng malalim si Ramon. Sir, ilang beses ko na po kayong binalaan. Ang mga pinili ninyong supplier ay may masamang record sa bangko. Mas pinapahalagahan ng consortium ang integridad kaysa sa presyo. Integridad, kalokohan. Lumapit si Andre, itinuro ang mukha ni Ramon. Assistant lang kita. Ang trabaho mo ay sundin ang utos ko, hindi turuan ako. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpapakain sa'yo? Nanahimik si Ramon. Ang mga salitang iyon ay mas matalim pa sa anumang patalim. Ngayon niya napagtanto na sa mata ni Andre, ang katapatan ay isa lang uri ng binabayarang pagkaalipin. Kung sa tingin niyo po ay wala na akong silbi, mahinang sabi ni Ramon, siguro po ito na ang huling araw ko. Nagre-resign na po ako, Sir Andre. Umalis ka. Tingnan natin kung may tatanggap sa isang assistant na nagmamarunong. Sigaw ni Andre habang papalabas si Ramon. Ngunit nang magsara ang pinto, ang katahimikan ay nakakabingi. Napaupo si Andre sa kanyang silya. Ang pagkabigo ng proyektong ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng 5 bilyong pisong deposito na kinuha niya mula sa pondo ng kumpanya. Sa bahay, lalong lumala ang sitwasyon. Si Isabel ay napapaligiran ng mga shopping bag.
Andre, darling, look! I got this limited edition bag. Isabel, isauli mo lahat iyan. Walang emosyong sabi ni Andre. Nalulubog na ang kumpanya. Kailangan nating magtipid. Naging sarkastiko ang mukha ni Isabel. Magtipid? Are you crazy? May reputasyon akong inaalagaan. Kung hindi mo kayang suportahan ang lifestyle ko, bakit mo ako pinakasalan at itinapon ang asawa mong katulong lang? Ang mga salita ni Isabel ay tumama kay Andre. Itinapon niya si Elena na matipid para kay Isabel na maluho. Ngayon, naiipit siya sa sarili niyang kayabangan. Isang malaking away ang sumiklab, lalong nagpalala salamat ng kanilang pagsasama. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang modernong conference room, si Elena ay kaharap si Mr. De Leon. Nakasuot si Elena ng isang eleganteng blazer na nagpapakita ng kanyang autoridad. Ang pagbabago mo ay kahanga-hanga, Elena, puri ni Mr. De Leon. Ngayon, para maging tunay na respetadong negosyante, kailangan mong gawin ang hindi inaasahan ng iba. Ang ibig niyo po bang sabihin, kailangan kong bilhin ang mga kumpanyang nalulugi? Eksakto. May isang maliit na logistics company na babagsak na. Kung bibilhin mo iyon, makokontrol mo ang sarili mong supply chain. Bababa ang gastos mo at tataas ang kita mo. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad si Elena sa lobby, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Ramon, ang dating assistant ni Andre, ay nakaupo sa isang bench, malungkot na nakatitig sa kanyang resume. Sandaling nag-alinlangan si Elena, ngunit naaalala rin niya na si Ramon ang madalas na palihim na nagbibigay ng pagkain kay Luis noon. Lumapit si Elena. Ramon, nagulat si Ramon. Ma'am? Ma'am? Elena? Narinig ko na hindi ka na nagtatrabaho kay Andre. Sabi ni Elena. Umupo siya sa tabi ni Ramon. Ganoon na nga po, ma'am. Nagbago na si Sir Andre. O baka ngayon ko lang nakita ang tunay niyang kulay. Malungkot na sagot ni Ramon. Ang impormasyon mula kay Ramon tungkol sa kalagayan ni Andre ay isang mahalagang sandata. Kumuha si Elena ng isang calling card mula sa kanyang bag na may bagong logo, Elena Group. Ramon, kailangan ko ng isang taong may alam sa operasyon ng malaking kumpanya, pero tapat. Kung interesado ka, pumunta ka sa opisina ko bukas. Nanginginig na tinanggap ni Ramon ang card. Nang gabing iyon, tinawagan ni Elena ang isang real estate agent. Hello! Pakialam mo kung ipinagbibili o pinapaupahan ang commercial space sa tabi ng opisina ng Alcantara Group. Gusto kong buksan ang main branch ng catering ko doon mismo, sabi ni Elena, puno ng determinasyon. Alam niyang ito ay isang mapanganib at provokatibong hakbang, ngunit panahon na para humarap. Gusto niyang makita ni Andre ang bawat tagumpay niya araw-araw. 10 taon ay sapat na panahon para sa isang puno na tumayog. Ngunit para kay Elena, ang 10 taon ay parang isang mahabang paghinga na pinigil niya sa ilalim ng tubig. Ngayon, malaya na siyang huminga sa tuktok ng sarili niyang gusali. Nakatayo si Elena sa likod ng salamin, tanaw ang buong kamay nilaan. Ang suot niya ay hindi na basang-basang damit, kundi isang premium na business suit. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon, hindi na isang takot na assistant, kundi ang kanyang matapat at mahusay na Chief Operating Officer. COO, Ma'am Elena, handa na po ang mga dokumento para sa subasta bukas, sabi ni Ramon. Ang Alcantara Group ay opisyal nang idineklarang bangkarota. Lahat ng kanilang ari-arian, kasama na ang mansyon sa Forbes Park, ay isusubasta sa susunod na linggo. Lumingon si Elena. Kumusta si Andre? Sinubukan niyang umapela, ma'am, pero walang bangkong gustong magpiyansa sa kanya. Si Isabel naman, nakita sa Bali kasama ang ibang lalaki. Mukhang inilipat na niya ang mga natitirang alahas bago pa man makumpiska. Mag-isa na lang si Andre ngayon. Walang naramdamang tuwa si Elena, kundi isang kakaibang kahungkagan. Si Doña Soledad, bumagsak ang kalusugan niya. Nandoon pa rin siya sa mansyon, sinusubukang panatilihin ang dignidad kahit pa may mga naniningil na sa labas ng gate. Biglang pumasok ang isang matangkad na binatilyo si Luis. 16 na taong gulang na ngayon, nakasuot ng uniforme mula sa isang international school. Ang kanyang mukha ay pinaghalong lambot ni Elena at talas ng panga ni Andre.
Ngunit ang tingin niya ay mas malamig at mas matanda para sa kanyang edad. Durugin mo na sila, ma, sabi ni Luis. Ang boses ay mababa ngunit puno ng diin. Huwag mo silang bigyan ng kahit isang baldosa na matutulugan. Hindi nila tayo kinaawaan noong giniginaw tayo sa hintuan ng bus. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak, may nakatagong pag-aalala. Lumaki si Luis na matalino, ngunit alam niyang pinalaki niya ang isang binatang ang puso ay puno ng anino ng paghihiganti. Luis, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa paninira, sabi ni Elena. Para sa kanila, hindi ito negosyo, ma. Tungkol ito sa dignidad, mabilis na sagot ni Luis. Naaalala mo ba ang sinabi ng lalaking iyon? Sabi niya, katulong ka lang. Ngayon, hayaan nating malaman ng senyorito kung ano ang pakiramdam na palayasin ng taong tinawag niyang basura. Nanahimik si Elena, nakita niya ang kanilang refleksyon sa salamin. Mukha silang makapangyarihan, ngunit sa loob-loob niya, naririnig pa rin niya ang tunog ng nabasag na plorera. Natatakot siyang kung susundin niya ang kagustuhan ni Luis, mawawala ang kanyang pagkatao, ang bagay na nagpapaiba sa kanya sa mga alkantara. Nang hapong iyon, nakipagkita si Elena kay Mr. De Leon. Mukhang nag-aalinlangan ka, Elena, sabi ng matanda. Iniisip ko lang po, sir. Ang pagbili ba sa bahay na iyon ay tunay na maghihilom sa sugat ko o lalo lang akong ikukulong sa nakaraan? Ngumiti si Mr. De Leon. Ang bahay ay semento at bato lang, Elena. Ang binibili mo talaga ay kapayapaan para sa iyong kinabukasan. Pero mag-ingat ka, kung bibilhin mo iyon para lang ipagyabang ang kapangyarihan mo, wala kang pinagkaiba kay Andre. Bilhin mo dahil iyon ang tamang desisyon sa negosyo, hindi dahil sa paghihiganti. Pauwi, nadaanan ni Elena ang mansyon sa Forbes Park. Ang dating nakakatakot na tarangkahan ay kupas na. Sa likod nito, nakita niya ang anino ni Andre, nakaupo sa beranda, mukhang gusgusin. Pagdating sa bahay, tinawagan ni Elena ang kanyang abogado. Gusto kong ihanda mo ang pondo para sa subasta ng bahay sa Forbes Park, sabi niya. Pero huwag mong gamitin ang pangalan ng Elena Group o ang pangalan ko. Gamitin mo ang shell company na binuo natin sa Singapore. Gusto kong mawala sa kanila ang bahay na hindi nila alam kung sino ang bumili hanggang sa huling sandali. Ang umagang iyon, ang sikat ng araw sa opisina ng Elena Group ay parang ilaw sa entablado para sa isang dula na papalapit na sa bagong yugto. Tinititigan ni Elena ang isang folder na may logo ng Luzon Capital, ang shell company na itinayo niya. Sa loob, naroon ang isang loan application para sa 5 bilyong piso. Ang pangalan ng aplikante, Andre Alcantara. Napirmahan na po niya ang mga paunang kasunduan, ma'am, sabi ni Ramon. Handa siyang magpresenta ngayong hapon. Desperado na siya. May mga ari-arian na siyang sinimulang kumpiskahin ng bangko. Alam ba niya kung sino ang tunay na may-ari ng Luzon Capital? Tanong ni Elena. Ayon po sa utos ninyo, nananatiling anonymous ang may-ari. Sa tingin niya, ako po ang kinatawan ng isang Singaporean consortium, sagot ni Ramon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Luis, tensyonado ang mukha. Hindi mo naman talaga siya papahiramin ng pera, di ba, ma? Negosyo ito, Luis. Minsan, kailangan nating lumapit para mas malinaw nating makita ang pagbagsak ng ating kaaway. O baka may nararamdaman ka pa rin para sa kanya? Sarkastikong sabi ni Luis. Nakalimutan mo na ba ang gabing iyon? Nakalimutan mo ba kung paano nasira ang sapatos ko dahil naglakad tayo sa ulan? Nakalimutan mo ba ang singsing ni Lola na kinuha ni Doña Soledad? Hindi ko nakalimutan kahit isang segundo ng gabing iyon, Luis. Putol ni Elena. Ang boses ay nagpatigil sa silid. Pero natutunan ko rin na ang pinakamasakit na pagbagsak ay hindi kapag wala kang pera, kundi kapag kailangan mong isuko ang pinakamamahal mong bagay sa taong pinakakinamumuhian mo. At iyon ang inihahanda ko para sa kanya. Samantala, sa mansyon sa Forbes Park, nakahiga si Doña Soledad sa sofa habang si Andre ay nakatitig sa bunton ng mga singil. Pumasok si Isabel. Andre, nakausap ko na ang isang ahente. May isang kolektor na gustong bilhin ang bahay na ito ng cash. Mababayaran natin ang mga utang at lilipat tayo sa isang maliit na apartment sa Bali. Ito ang bahay ng mga ninuno natin, Isabel. Sigaw ni Andre. Anong ninuno? Patunay lang ito na bigo ka.
Pang-iinsulto ni Isabel. Ang daming malas na alaala dito. Dito binasag ng anak mo yung florera. Saka kailangan ng nanay mo ng mas magandang ospital. May meeting ako sa Luzon Capital mamayang hapon, bulong ni Andre. Kapag naaprubahan ang utang, hindi na natin kailangang ibenta ang bahay. Asa ka pa? Tumawa si Isabel. Ibenta mo na ito, Andre. Bago pa kunin ng bangko nang walang ibinibigay sa atin kahit isang kusing. Nang hapong iyon, sa lobby ng Elena Group, si Andre ay naghihintay. Sa itaas, pinapanood siya ni Elena sa CCTV. Nakita niya ang dating mayabang na lalaki na ngayon ay mukhang marupok. Ngunit nawala ang anumang awa nang maalala niya ang takot sa mukha ni Luis. Kinuha ni Elena ang intercom. Ramon, sabihin mo kay Mr. Alcantara, aaprubahan natin ang pautang. Pero may isang kondisyon. Ano po iyon, ma'am? Tumingin si Elena sa litrato ni Luis sa kanyang mesa. Sabihin mo sa kanya, ang kolateral ay hindi lang ang mga ari-arian ng kumpanya niya, kundi ang titulo ng mansyon sa Forbes Park. Kung mabigo siyang bayaran ang unang hulog sa loob ng 3 buwan. Ang bahay ay automatikong mapupunta sa amin, walang anumang proseso sa korte. Ito ang pain. Alam niyang desperado si Andre at mayabang pa rin, iniisip na makakabangon siya sa loob ng 3 buwan. Ito ang simula ng pagbagsak na siya mismo ang pipirma. Ang titulo ng lupa ay malamig sa palad ni Elena. Nakasulat dito ang address ng mansyon sa Forbes Park. Ang pangalan ng may-ari ay hindi na Andre Alcantara, kundi Luzon Capital. Sa likod ng mga dokumento, iisa lang ang pangalan, Elena. 10 taon na ang nakalipas, lumabas siya sa gate na iyon na halos walang sapin sa paa. Ngayon, pag-aari na niya ang lupang kinatatayuan ng gate na iyon. Tapos na po ang proseso ng sale and leaseback, ma'am, ulat ni Ramon. Pumirma na po si Mr. Alcantara sa kontrata ng pag-upa. Ang tingin niya ay napakabait ng investor dahil pinayagan siyang manatili doon bilang nangungupahan. Hindi siya naghinala. Masyado siyang abala sa pag-iwas sa ibang maniningil. Para sa kanya, ang Luzon Capital ay isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa mansyon, ang hangin ay mabigat, amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Si Doña Soledad ay nakahiga sa kama. Ang dating mapagmataas na mukha ay ngayoy gusot at maputla. Andre, nasaan ang gamot ko? Mahinang tanong ni Doña Soledad. Papunta na po si Isabel, bumibili, sagot ni Andre. Kahit alam niyang hindi na babalik si Isabel. 2 araw na itong hindi umuuwi. Biglang may nag-doorbell. Isang technician ang nasa pinto. Magandang hapon po, sir. Galing po ako sa Luzon Capital. Mag-i-inspeksyon lang po ng mga tubo sa likod bahay. Pumayag si Andre, nakakaramdam ng hiya na ang sarili niyang bahay ay ini-inspeksyon na ng iba. Ang hindi niya alam, ang technician ay may maliit na kamerang konektado sa tablet sa opisina ni Elena. Nakikita ni Elena ang lahat. Si Andre na malungkot. Si Doña Soledad na mahina. Ma, bakit binibigyan mo pa sila ng oras? Tanong ni Luis na nakatayo sa pinto. Bakit hindi na lang natin sila palayasin ngayon? Hayaan mong malaman nila kung sino ang tunay na may-ari. Ang pagpapalayas sa kanila ngayon ay gagawin lang silang biktima, Luis, sabi ni Elena. Gusto kong maramdaman ni Andre ang kawalan ng kasiguraduhan. Gusto kong malaman niya na bawat paghinga niya sa bahay na iyon ay utang niya sa isang taong hindi niya kilala. Pero may sakit si Doña Soledad, ma. Kung mamatay siya, bago niya malaman kung sino tayo, hindi iyon patas, malamig na sabi ni Luis. Natigilan si Elena. Ang kanyang anak ay mas uhaw sa paghihiganti kaysa sa kanya. Bumalik ka na sa kwarto mo, Luis. Mag-aral ka. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Naaawa siya kay Doña Soledad. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Tinawagan niya si Ramon. Ramon, magpadala ka ng nurse mula sa ating foundation sa mansyon bukas. Sabihin mo kay Andre, bahagi iyon ng serbisyo ng Luzon Capital. Pero bigyan mo ng espesyal na utos ang nurse. Iulat niya sa akin ang bawat salitang bibitawan ni Andre at ni Doña Soledad sa loob ng bahay na iyon. Sa desisyong ito, inilagay ni Elena ang sarili sa mas malalim na gulo.
Ang pagkakaroon ng espiya sa loob ng bahay ay isang malaking panganib, ngunit ang pagnanais niyang kontrolin ang bawat tibok ng puso sa mansyon na iyon ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Ang ulat mula sa nurse ay nasa mesa ni Elena, ngunit hindi na niya ito kayang basahin. May pait sa kanyang lalamunan, ang pait na nararamdaman kapag ang inaasam na paghihiganti ay lasang suka, hindi nagbibigay ng kasiyahan. Pumasok si Ramon, dala ang isang makapal na folder. "Kailangan niyo pong makita ito, ma'am," sabi niya. "Impormasyon mula sa dating accountant ng Alcantara Group. Hindi lang ito pagkalugi, ma'am. Krimen ito." Binuksan ni Elena ang folder. Puno ito ng mga ebidensya ng tax evasion, money laundering, at pagmamanipula sa retirement funds ng mga empleyado. Lahat para lang suportahan ang maluho at baliw na pamumuhay ni Isabel. Kung aabot ito sa Bureau of Internal Revenue, BIR, ngayon, sabi ni Ramon, hindi lang bahay ang mawawala kay Mr. Alcantara. Diretso siyang makukulong. Nasa kamay na ni Elena ang buton na wawasak sa buhay ni Andre. Isang tawag lang, ngunit nag-aalinlangan siya. Kung ikukulong siya ng gobyerno, hindi niya mararamdaman ang tunay na bigat ng kasalanan niya kay Elena. "Durugin mo na siya ngayon, ma. Ano pang hinihintay mo?" Muling lumitaw si Luis, puno ng galit. Ninakaw niya ang pera ng iba para lang ibili ng bag ang babaeng iyon habang tayo noon naghahati sa isang platong kanin. "Ipadala mo na iyan sa BIR. Gusto ko siyang makitang nakaposas." "Luis, makinig ka," sabi ni Elena. "Kung makukulong siya ngayon, pisikal na pagdurusa lang ang mararamdaman niya. Hindi niya mararamdaman ang tunay na pagkasira ng dignidad. Gusto kong maramdaman niya na may pag-asa pa. Gusto kong magsumikap siyang magbayad sa unang hulog." At sa sandaling akalain niyang malapit na siyang maligtas, huminto si Elena, nanlamig ang mga mata. "Doon ko ipapakita kung sino talaga ang may hawak ng buhay niya." Naintindihan ni Luis ang mas mabagal at mas masakit na plano ng kanyang ina. Nang gabing iyon, kumuha si Elena ng isang piraso ng ebidensya, isang bank transfer kay Isabel mula sa retirement fund at inilagay sa isang simpleng sobre. Walang pangalan. Isinulat niya ang address ng mansyon. Hindi niya ito ipapadala sa pulis. Ipapadala niya ito mismo kay Andre, isang psikolohikal na takot na hindi siya patutulugin. Mag-iisip kung sino ang nakakaalam ng kanyang madilim na sikreto. Isang mapanganib na hakbang, ngunit para kay Elena, ito ang simula ng tunay na laro ng pusa at daga. Ang tunog ng alpa sa ballroom ng 5-star hotel ay dapat na nakakakalma, ngunit para kay Elena, ito ay parang tambol ng digmaan. Ngayong gabi ang entablado, kung saan tatapusin na niya ang kanyang pagtatago sa likod ng Luzon Capital. "Handa ka na ba, Elena?" tanong ni Mr. De Leon. "Kalmado ang mukha mo, pero ang mga mata mo'y nagpapakita ng bagyong pinipigilan mo." "Iniisip ko lang po ang sobrang ipinadala ko kagabi, sir," bulong ni Elena. Ang makita ang isang taong nanginginig sa takot ay mas nakakapagod pala kaysa sa inaakala ko. "Dahil may konsensya ka pa," sagot ni Mr. De Leon. Biglang pumasok si Ramon. Kasunod ang isang pamilyar na lalaki. Si Andre Alcantara. Payat, gusot ang damit, at paranoid ang mga mata, hinahanap kung sino ang nagpadala ng misteryosong sobre. Inilahad siya ni Ramon kay Elena. "Mr. Alcantara," sabi ni Ramon, "hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang mayoryang may-ari ng Luzon Capital at CEO ng Elena Group." Ngumiti si Andre, handa nang makipagkamay. Ngunit nang lumingon si Elena at titigan siya sa mata, ang ngiti ay naglaho. Namutla si Andre na parang nakakita ng multo. "Elena?" Halos pabulong niyang sabi. "Magandang gabi, Andre." Kalmadong bati ni Elena. "Masaya akong makita kang suot pa rin ang Amerikana mo." Nanlamig ang paligid. Ang kahihiyang mailigtas ng babaeng dati niyang ininsulto at pinalayas bilang katulong ay naging isang sumasabog na galit. "Anong kalokohan ito?" biglang sigaw ni Andre. "Mr. De Leon, hindi ninyo kilala ang babaeng ito. Dati ko siyang asawa na pinalayas ko dahil walang silbi. Isa lang siyang katulong. Paanong nagkaroon siya ng ganito kalaking kumpanya? Siguradong niloko niya kayo. Nakuha niya ang yaman na iyan sa maruming paraan." Tinitigan ni Elena ang lalaking nasa harap niya, hindi na nasasaktan kundi naaawa.
Andre, matatag na sabi ni Elena, ang mga paratang mo ay walang basehan at nakakahiya. Si Mr. De Leon ang saksi kung paano ako gumapang mula sa pagtitinda ng kanin baboy sa tabi ng kalsada habang ikaw ay nagpapakasasa kasama ni Isabel. Sinungaling, sigaw ni Andre. Huwag kayong maniwala sa kanya, Mr. De Leon. Masama siya, humarang si Mr. De Leon. Mr. Alcantara, manahimik ka. 10 taon ko nang kilala si Elena. Nakita ko ang bawat patak ng pawis niya. Kung mayroong walang integridad dito, iyon ay ang lalaking iniinsulto ang ina ng sarili niyang anak para lang sa nabubulok na niyang dangal. Napahiya si Andre. Nakita niyang lahat ng tao ay sa kanya nakatingin ng may pandidiri. Tapos na ang pag-uusap na ito. Malamig na sabi ni Elena. Ramon, kanselahin mo ang lahat ng usapan tungkol sa utang ng Alcantara Group. Kung sa tingin ni Mr. Alcantara ay masyadong marumi ang pera mula sa isang katulong. Siguradong hindi niya ikagagalit kung bukas ng umaga ay simulan na ng mga abogado ko ang pag-embargo sa mansyon sa Forbes Park. Natigilan si Andre. Ang banta ay tumama sa kanya. Tumalikod si Elena. Ayaw nang makita ang mukha ni Andre. Naglakad siya papalayo. Ang tagumpay ay hindi nagdulot ng kasiyahan. Ipinadala niya ang isang text kay Ramon. Ramon, kontakin mo ang ahente ni Isabel. Sabihin mong bibilhin natin ang impormasyon tungkol sa mga sikreto niyang bank account sa doblehang presyo. Ang hangin sa balkonahe ay malamig. Pero hindi kasing lamig ng tingin ni Elena. Sa likod niya, dumagundong ang boses ni Mr. De Leon sa ballroom. Mr. Alcantara, ang integridad ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa kung paano mo tratuhin ang mga taong inaakala mong mas mababa sa iyo. At ngayong gabi, ipinakita mo ang tunay mong uri. Nagpatuloy si Mr. De Leon. Simula sa sandaling ito, lahat ng suporta, pondo, at koneksyon mula sa aking konsortium ay binabawi ko na mula sa Alcantara Group. Hindi ako nakikipagnegosyo sa isang lalaking ang dangal ay mas marupok pa sa isang basag na plorera. Narinig ni Elena ang mga yabag ni Andre na papalabas. Sinundan ng mga tawanan. Ang tagumpay ay may kasamang kahungkagan. 2 oras ang lumipas, dumating si Andre sa mansyon. Hinahabol ang hininga. Ang natagpuan niya ay mas masakit pa. Si Isabel, napapaligiran ng 3 maleta, handa nang umalis. Isabel. Aalis na ako, Andre, sagot ni Isabel, puno ng pandidiri. Narinig ko na ang nangyari. Alam na ng buong Maynila na tapos na ang Alcantara Group. Akala mo ba mananatili ako rito para maging pulubi kasama mo? Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Sigaw ni Andre. Umiiyak. Kasalanan mo iyan dahil masyado kang tanga para mahalin ako. Tumawa si Isabel. Kailangan ko ng lalaking kayang suportahan ang lifestyle ko, hindi isang lalaking kinakaawaan ng dati niyang asawa. By the way, wag mo na akong hanapin. May bago na akong investor sa Bali. Mas lalaki pa sayo. Umalis si Isabel. Bumagsak si Andre sa malamig na sahig na marmol, sa parehong lugar kung saan niya pinalayas si Elena. Ang karma ay dumating ng walang paalam. Sa opisina ng Elena Group, hating gabi na. Pumasok si Ramon. Ma'am, umalis na si Isabel. Pinutol na ni Mr. De Leon ang lahat ng credit line ni Andre. Bukas, balita na ang pagbagsak ng Alcantara Group. Kumusta si Doña Soledad? Narinig niya ang away. Tumataas ang presyo niya. Hinahanap niya kayo, ma'am. Mukhang napagtanto na niyang kayo lang ang tapat na nag-alaga sa kanya. Ma'am, may isa pa, sabi ni Ramon. Hindi na stable ang isip ni Andre. Kailangan nating mag-ingat. Ramon, sabi ni Elena, ihanda mo ang sasakyan bukas. Pupunta ako sa mansyon. Mag-isa. Pero ma'am, mapanganib. Kailangan kong tapusin ang kabanatang ito gamit ang sarili kong mga kamay. Ramon. Hindi bilang may-ari ng Luzon Capital, kundi bilang ang babaeng minsan niyang winasak. Kinuha ni Elena ang isang lumang litrato mula sa kanyang safe ang kanilang wedding picture. Inilagay niya ito sa kanyang bag. Ang pagbalik sa bahay na iyon ay isang panganib. Ngunit kailangan niyang harapin ito bago pa man dumating ang tunay na bagyo. Ang umaga ay kulay abo. Sa kamay ni Elena,
Hawak niya ang isang asul na folder na naglalaman ng writ of execution, ang utos na paalisin ang mga nakatira sa mansion sa Forbes Park. 10 taon na ang nakalipas, siya ang nasa kabilang panig ng ganitong papel. Ngayon, siya na ang may hawak ng pluma. Pumasok si Luis, nakaitim. Oras na ma. Handa na ang sasakyan. Sigurado ka bang gusto mong sumama, Luis? Hindi ito magiging magandang tanawin. Gusto kong makita ang mukha niya, ma. Ang mukha niya kapag nalaman niyang ang katulong na pinalayas niya ang nagmamay-ari na ngayon ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Huminto ang sasakyan sa harap ng kupas na itim na tarangkahan. Sa beranda, nakaupo si Andre. Mukhang 10 taon na mas matanda. Nang makita niya si Elena, walang galit sa kanyang mga mata, tanging kahungkagan. Nandito ka para ipagdiwang ang tagumpay mo? Tanong niya. Inilapag ni Ramon ang asul na folder sa mesa. Sa ngalan ng Luzon Capital at Elena Group, ipinapaalam namin na tapos na ang inyong pansamantalang pag-upa. Mayroon kayong 2 oras para lisanin ang lugar na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Andre. 2 oras? Nag-aagaw buhay ang nanay ko sa loob, Elena. Saan ko siya dadalhin? Wala akong pera. Iniwan ako ni Isabel, dinala ang lahat. Hindi ba't iyan din ang ginawa mo sa amin 10 taon na ang nakalipas? Sagot ni Elena. Pinalayas mo kami sa loob ng 15 minuto sa gitna ng ulan, habang takot na takot si Luis. Nagkamali ako, Elena. Nabulag ako ng ego. Bulong ni Andre. Ang pagkakamali ay hindi tumatagal ng 10 taon, Andre. Matalas na sabi ni Elena. Sa loob ng 10 taon. Ni minsan, hindi mo inalam kung buhay pa ba ang anak mo. Masyado kang abala sa pagtatayo ng kastilyong buhangin kasama ang babaeng iyon. Humarap si Luis sa ama. Tingnan mo ako. Hindi makatingin si Andre. 2 oras, Andre. Iligpit mo ang mga personal mong gamit. Damit lang. Ang lahat ng gamit sa bahay na ito ay pag-aari na ng kumpanya bilang kabayaran sa utang mo. Tumalikod si Elena, ngunit napatigil siya sa isang mahinang ungol mula sa loob, si Doña Soledad. Isang digmaan ang naganap sa kanyang kalooban. Mama, umalis na tayo, sabi ni Luis. Napansin ang pag-aalinlangan ng ina. Tumitig si Elena kay Andre na ngayon ay humahagulgol. Ang tagumpay ay hindi nakapagpagaling sa kanyang sugat. Huminga siya ng malalim. Ramon? Tawag ni Elena. Kanselahin mo ang utos na putulin ang kuryente. Tumawag ka ng ambulansya mula sa ospital natin. Dalhin nila ang isang matandang pasyente sa isang semi-private ward sa ating foundation. Tumingin siya ng matalim kay Andre. Pero siguraduhin mong ang bill ng ospital ay ipapadala sa pangalan ni Andre Alcantara bilang personal na utang na babayaran niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa warehouse natin bilang kargador simula sa susunod na linggo. Nagulat si Luis. Ma, bakit mo siya bibigyan ng trabaho? Hindi niya sinagot si Luis. Tinitigan niya si Andre. Alam niyang ang pagiging kargador para sa isang dating mayabang na CEO ay isang mas mabagal at mas masakit na parusa kaysa sa pagiging pulubi. Ito ang paraan niya para iparamdam kay Andre ang bawat bigat na pinasan niya bilang katulong. Ang sahig na marmol ay kupas na. Nakatayo si Elena sa eksaktong lugar kung saan siya lumuhod 10 taon na ang nakalipas. Sa likod niya ay si Luis. Ang mga matay nag-aapoy pa rin sa galit. Pumasok si Andre, nakasuot ng luma at naninilaw na t-shirt. Nang magtama ang kanilang mga mata, gumuho ang lahat sa kanya. Bigla siyang lumuhod sa paanan ni Elena. Elena, pakiusap. Humagulgol siya. Huwag mo kaming palayasin ngayon. Hindi kakayanin ng nanay ko. Gagawin ko ang lahat. Magiging alipin mo ako. Pero hayaan mo kaming manatili sa maliit na bahay sa likod. Tinitigan ni Elena ang lalaking dating minahal. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin dito mismo? 10 taon na ang nakalipas, Andre. Tinawag mo akong katulong. Sinabi mong hindi ako karapat-dapat humawak ng mahahalagang bagay. Tinignan mo ako hindi bilang tao, kundi bilang basura. Mama, wag mo siyang pakinggan, sabi ni Luis. Takot lang siyang magutom. Ang pagtatrabaho sa warehouse ay hindi isang alok, Andre, propesyonal na sabi ni Elena. Iyon ang tanging paraan mo para bayaran ang pagpapagamot sa nanay mo. Simula bukas, 5:00 ng umaga,
Magre-report ka kay Ramon sa warehouse C. Magbubuhat ka ng mga sako ng bigas para sa mga ampunan. Kapag na-late ka ng 1 minuto, susunduin ng ambulansya ang nanay mo at dadalhin sa pinakamurang pampublikong pasilidad. Tumalikod si Elena. Ramon, bigyan mo siya ng pinakamagaslaw na uniforme ng kargador at maglagay ka ng CCTV sa likod bahay. Ayokong may ilipat siyang gamit doon. Pagpasok sa sasakyan, kinuha ni Elena ang kanyang telepono at nag-text sa nurse ni Doña Soledad, isang utos na hindi alam ni Ramon o ni Luis. Ibigay mo ang pinakamahusay na gamot at pangangalaga kay Doña Soledad. Pero huwag mong sabihin galing sa akin. Sabihin mong standard procedure iyon. Alam ni Elena na naglalaro siya ng apoy. Sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang pagkatao sa gitna ng dagat ng paghihiganti na siya mismo ang lumikha. Ang langit ng Tagaytay ay malinaw na. Nagmamaneho si Elena patungo sa isang magandang home for the aged sa labas ng syudad. Sa isang silid, nakaupo si Doña Soledad sa isang wheelchair. Nang makita niya si Elena, napaiyak siya. Elena! Paus niyang sabi. Bakit ka pa nandito? Bakit mo pa binabayaran ang lahat ng ito para sa isang matandang nagtapon sa iyo? Nandito po ako para isara ang kabanatang ito, senyora, sagot ni Elena. Ginagawa ko ito para malaman ni Luis na hindi hinayaan ng kanyang ina na gawin siyang halimaw ng galit. Ginagawa ko ito para sa sarili kong dangal. Nagkamali ako, Elena. Humagulgol ang matanda. Si Isabel, kinuha niya ang lahat. At si Andre, alam mo ba kung nasaan siya? Umalis na po siya sa warehouse, 1 linggo na ang nakalipas. Hindi niya kinaya ang kahihiyan. Pinili na niya ang sarili niyang landas. Umalis si Elena nang may gumaang pakiramdam. Nagpatawad na siya. Ngunit hindi na siya babalik. Pauwi. Sa isang traffic light sa Makati, may nakita si Elena na isang lalaking gusgusin, humihingi ng limos sa mga sasakyan. Nang lumapit ito sa kanilang bintana, halos huminto ang kanyang puso. Si Andre. Sunog ang balat sa araw. Walang laman ang mga mata. Idinikit niya ang marumi niyang kamay sa bintana. Hindi alam na sa likod nito ay ang babaeng minsan niyang iwinaksi. Kumatok siya. Limos po. Para lang po pangkain. Pinigilan ni Elena si Ramon. Tinitigan niya lang ang nanginginig na kamay ni Andre sa salamin. Hindi niya binuksan ang bintana. Hindi siya nagbigay ng pera. Alam niyang ang tulong ay magpapahaba lang sa parusang ibinibigay sa kanya ng tadhana. Naging berde ang ilaw. Umandar ang sasakyan. Iniwan si Andre sa gitna ng kalsadang dati niyang pag-aari. Tapos na ang lahat. Si Andre ay hindi na niya kaaway. Isa na lang siyang estranghero. Nang gabing iyon, sa balkonahe ng kanilang bago at modernong bahay, lumabas si Luis dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Sinabi sa akin ni Ramon ang tungkol kay Papa. Sabi ni Luis. Masaya ka bang makita siyang ganoon, ma? Hindi masaya ang tamang salita, Luis. Malaya ang nararamdaman ko. Sa loob ng 10 taon, pasan-pasan ko si Andre sa isip ko. Ngayong araw, nang makita ko siya sa kalsada, nawala na siya. Malaya na tayo, yumuko si Luis. Gusto ko siyang mamatay sa gutom noon. Niyakap ni Elena ang anak. Panalo na tayo, anak. Mayroon tayong isa't isa. At mayroon tayong dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong plorera. May kinuha si Luis mula sa kanyang bulsa, isang maliit na piraso ng basag na porselana na itinago niya sa loob ng 10 taon. Ang piraso ng plorera, sa isang matatag na galaw, binitiwan niya ito mula sa balkonahe, hinayaang mahulog at maglaho sa kadiliman. Tapos na, ma, bulong ni Luis. Ngumiti si Elena, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada. Nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang logistics empire at gamitin ang pera para magtayo ng isang foundation para sa mga batang biktima ng sirang pamilya. Isang mapanganib na desisyon sa pananalapi. Pero hindi na siya natatakot. Alam niyang kaya niyang bumangon mula sa kahit anong pagbagsak. Isinara niya ang pinto ng balkonahe at nilak ito. Pinili na niyang huwag nang magbantay. Pinili na niyang magtiwala sa buhay kahit na ang panganib na kumatok muli ang nakaraan ay laging nariyan sa dilim ng gabi. Ang kwento ni Elena ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na dangal ay hindi nakasalalay sa material na yaman, kundi sa kung paano tayo tumatayo
ng tuwid matapos tayong subukang durugin ng mundo. Ang pinakaeleganteng paghihiganti ay hindi ang pagiging halimaw na katulad ng mga nanakit sa atin, kundi ang paglago ng napakataas hanggang sa ang anino ng nakaraan ay hindi na tayo maabot. Dahil ang tagumpay na may kasamang pagkatao ang pinakatotoong anyo ng hustisya. Huwag hayaang maging pagkatao mo ang insulto ng iba. Gawin itong gatong para patunayang ang bawat isa ay may karapatang magniningning. Salamat sa pagsaksi, sa paglalakbay na ito. Naway lagi mong mahanap ang lakas na bumangon mula sa bawat bagyo at hanggang sa muli sa mas maningning na entablado ng buhay.